Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2271-2290. Kabanata 2271. Naguguluhan si James. Bakit gusto na akong makita ni Farley ngayon? Hindi lang siya ang nalilito sa sitwasyon, ganoon din si Quintina. Alam niya ang ugali ng kanyang ama. Hindi siya kailanman nag-abala sa mga gawain ng sinaunang kaharian. Kahit na ang mga makapangyarihang kababalaghan ay hindi nakuha ng kanyang mata, ngunit kahit papaano, pinaboran niya si James. Bukod dito, hiniling niya na makita ng personal si James. Sabi ni James, pangunahan ang daan. Sa ganitong paraan, pakiusap. Sinabihan siya ni Quintina. Nilingan ni James iyon at sinabing, "Sir, aalis po ako at babalik kaagad." Tumanggo si Yon at sinabing, "Sige, sige." Pagkatapos, dinala ni Quintina si James sa Mount Trinvard. Pumunta sila sa seclusion sanctuary ni Farley na matatagpuan sa likod ng bundok. "Pare, dinala ko si James," magalang na sabi ni Quintina kay Farley. Marahang iwinagayway ni Farley ang kanyang kamay at sinabing, "Sige. Pwede ka munang umalis." Naguguluhan si Quintina. Hindi niya alam kung ano ang gustong pag-usapan ni Farley kay James, ngunit hindi siya nagtanong. Matapos masulyapan si James, tumalikod siya para umalis. Naka-lotus position si Farley sa lupa. Tumingin siya kay James at itinuro ang isang banig sa lupa. Nakaupo si James sa isang lotus position sa lupa. Novel drama. "Sir Farley, may kailangan po ba kayong gawin?" tanong ni James. Ngumiti si Farley at sinabing, "Masyado kang magalang sa akin. Kasing edad mo si Quintina kaya tito na lang ang itawag mo sa akin." "Okay, Uncle." Inayos ni James ang sarili. Sabi ni Farley, "Walang importante. Si Quintina ay dating mula sa Welcome Academy at nanatili sa Ancient Clan pagkatapos. Ngayong madalas na siyang gumagala sa labas ng mundo, hindi may iwasang malinlang siya ng ilang malisyosong tao. Tulungan mo akong bantayan siya." Ang kanyang mga salita ay natulala kay James. Si Quintina ay isang grand supernatural. Sinong maglalakas loob na lokohin siya? Gayunpaman, hindi binaygo ni James si Farley. Nakangiting sagot niya, "Huwag kang mag-alala, tiyo. Tiyak na babantayan ko siya." Casual na ikinaway ni Farley ang kanyang kamay, at may lumabas na bote sa kanyang palad. Ito ay isang maliit na transparent na bote na may ilang matingkad na pulang dugo sa loob nito. Inabot niya ito kay James. Kinuha ito ni James at nagdududang nagtanong, ano ito? Ito ba ang sinaunang dugo ng Ancient Clan?" Tumanggo si Farley at sinabing, "Ma'am. Noong Primordial Age, ginamit ng isa sa mga powerhouse ng aming clan ang kanyang buong buhay na cultivation base para kumuha ng purong dugo bago siya mamatay. Ang dugo ay naglalaman ng malakas na enerhiya. Sa normal na mga pangyayari, ang mga alagad lamang ng aming angkan ang kwalipikadong sumipsip at magpino ng enerhiya. Gayunpaman, mayroon kang espesyal na pangangatawan at hindi man lang natatakot sa demonic energy, dapat, magagawang pinuhin ang enerhiya sa loob ng dugo. Wala akong ibang tutulong sa iyo sa iyong landas sa paglilinang. Ang sinaunang dugo na ito ay sapat na upang matulungan kang umakyat ng ilang menor de edad na ranggo. Paano ko matatanggap ang ganoong mahalagang bagay?" Bagamat gusto ito ni James, tinanggihan niya ito dahil sa kagandahang asal. Kinawayan ni Farley ang kanyang kamay at sinabing, "Kung hindi dahil sa iyo, patay na ako." Ang ilang patak ng sinaunang dugo ay walang halaga kumpara sa iyong nagal iligtas buhay na biyaya. Itinabi ito ni James at nakangiting sinabi, "Kung ganoon, tatanggapin ko." Tumanggo si Farley at sinabing, "Ma'am. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol sa iyong katawan, mas mabuti. Huwag sabihin sa iba kung hindi naman talaga kailangan. Kung hindi, ito ay magiging mahirap para sa iyo." Tumanggo si James at sinabing, "Naiintindihan ko." Alam na alam niya ang mga panganib. Hinamak ng 3,000 mundo ang lahing demonyo. Kaya,
Magiging mahirap kung matuklasan ng iba na mayroon siyang demonic body. Bago umalis si James, muling pinaalalahanan siya ni Farley, iiwan ko si Quintina sa iyong mga kamay. Nakangiting sagot ni James, tumayo at umalis. Naghihintay si Quintina sa labas ng kuweba. Nang makitang nakangiti si James na naglalakad palabas, mabilis itong lumapit sa kanya. Tinitigan niya ito at may kain na hinalang nagtanong, ano ang pinag-usapan ng tatay ko sa iyo? Tumingin si James sa magandang babae sa harap niya at nakangiting sinabi, wala naman. Gusto niyang malaman kung kasal na ba ako at sinabi niyang gusto niya akong kunin bilang asawa ko. Ha? Nagulat si Quintina. Nang makita ang kanyang gulat na ekspresyon, nakangiting sinabi ni James, biro lang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2272. Huff. Nakahinga ng maluwag si Quintina. Nilinggan niya si James at pinagalitan, may death wish ka ba? Bakit ka magbibiro tungkol sa isang bagay na iyon? Sabi ni James na may mapaglarong ngiti, paano kung sabihin kong totoo, pero tinanggihan ko ang tatay mo. Natigilan si Quintina. Pakiramdam niya ay hindi nagsisinungaling si James dahil nabanggit na iyon sa kanya noon ng kanyang ama. Tinalikuran mo siya, bakit mo siya tatanggihan? Tinitigan ni Quintina si James, pagkatapos ay iniskan ang sarili, sinabing, dahil ba hindi ako maganda? O hindi pa ba ako kaakit-akit? O may bagay ba sa akin na hindi karapat-dapat sa iyo? Bagamat walang nararamdaman si Quintina kay James, bahagya siyang naguluhan kung bakit tatanggi si James na pakasalan siya. Siya ang anak ng pinuno ng Ancient Clan. Hindi mabilang na manliligaw ang dumating para sa kanyang kamay sa kasal. Maraming tao ang gustong pakasalan siya at bumuo ng isang relasyon sa Ancient Clan. Tinitigan ni Quintina si James at humingi ng paliwanag. May asawa na kasi ako. Sa pag-iisip kay Thea, gumuhit ang ngiti sa mukha ni James. Masaya siyang naiisip ang mga alaala nila ni Thea. Pagkatapos, lalo siyang nag-alala. Lumipas ang 6 na buwan, at hindi siya sigurado sa sitwasyon sa Earth. Na-curious din siya kung kumusta na sina Thea at Winnie. Nang makitang biglang napalitan ng pag-aalala ang ngiti ni James, hindi napigilan ni Quintina na magtanong, anong problema? Naalala ni James ang sarili. Wala lang. Habang naghihintay pa rin sa kanya ang kanyang asawa at anak na babae sa Earth, determinado si James na pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, maaari siyang bumalik ng mas maaga upang alisin ang nakatatanda sa Divinity Sect, si Yvonne, at wakasan ang kanilang alitan. Aalis muna ako. Kumaway si James kay Quintina, tumalikod, at bumaba ng bundok. Napatingin si Quintina sa paalis na figure ni James at ngumisi, ano ba ang silbi ng pagpapanggap? Sinabi niya na tinanggihan niya ang kasal. Sinong tatanggi sa akin? Hindi nagtagal, bumalik si James sa looban kung saan tinutuluyan ni Yon. Tara na, sir. Tinawag niya si Yon mula sa labas ng courtyard. Nakangiting tanong ni Yon, ano ang gusto ng pinuno ng Ancient Clan mula sa iyo? Nakangiting sabi ni Jans, wala naman, nagkaroon lang kami ng maikling pag-uusap. Ganun ba? Si Yon naman ay mukhang hindi makapaniwala. Oo naman, tumanggo si James. Hindi na itinuloy ni Yon ang bagay na iyon. Tara na. Tumalikod si James at umalis. Umalis ang dalawa sa teritoryo ng Ancient Clan. Pagkatapos umalis sa Ancient Clan, ang dalawa ay pumunta sa Welcan Academy ng walang pahinga. Makalipas ang ilang araw, nakarating na sila sa Welcan Academy. James, may 3 buwan pa bago ang Grand Tournament. Hindi ko alam kung anong cultivation rank at physical strength ang naabot mo pagkatapos mong pumunta sa Pagoda of Flames, pero mas mabuting huwag mong sayangin ang 3 buwang ito. Kailangan mong magsanay ng husto at maghanda para sa Grand Tournament. Sa sinabi nito, naglabas siya ng ilang Energy Enhancement Elixir. Narito ang ilang Energy Enhancement Elixir. Mabilis nilang madaragdagan ang iyong True Energy. Salamat, sir. Tinanggap ni James ang mga elixir. Ma'am, sige na linangin mo. Aalis na ako. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na si Yon para umalis. Si James ay disipulo na ngayon ni Yon at kwalipikadong manirahan sa malayang bundok sa loob ng Mount Crescent. Gayunpaman, naalala niyang pumunta siya sa Welcan Academy kasama si Melanie. 6 na buwan siyang nawala at hindi alam kung ano ang nangyari kay Melanie sa panahong ito.
Si James ay hindi nagpapahinga sa bundok Crescent ngunit lumakad patungo sa tuktok kung saan nanatili ang mga ordinaryong alagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2273. Hindi nagtagal, dumating si James sa bulubundukin kung saan nakatira ang mga ordinaryong alagad. Naglakad siya papunta sa maliit na patio ng bahay ni Melanie at marahang kumatok sa pinto. Ilang sandali pa ay kumatok siya ngunit walang sumasagot. Di ba siya nakauwi? Tanong ni James sa sarili. Pagkatapos, tumalon siya sa bakod at pumasok sa looban. Walang tao sa paligid ng patio, at ang pinto ng kanyang bahay ay sarado ng mahigpit. Sino nandyan? Isang boses ang nagmula sa loob, at papalapit ang mga yabag. Maya-maya, bumukas ang pinto. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at binati siya, Melanie. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay napansin niyang natatakpan ng mga sugat ang katawan ni Melanie. Hindi niya maiwasang magtanong, anong nangyari? Paano ka nasaktan? Ikaw pala James, bumalik ka na. Nakangiting sabi ni Melanie, ayos lang ako. Magiging maayos din ako pagkatapos ng paglilinang ng ilang oras. Pagkatapos, sinenyasan niya si James papasok ng bahay. Napakalinis ng bahay niya. Pumunta si Melanie at nagtimpla ng tsaa para kay James. Tiningnan ni James ang bagbog na mukha ni Melanie at ang mga sugat sa buong katawan. Napansin din niyang sa kwelyo nito ay may mga benda sa leeg nito. Kumain ka ng tsaa, James. Inihain ni Melanie ang isang tasa ng tsaa kay James, novel drama. Tinitigan siya ni James at nagtanong, anong nangyayari? Banibuli ka ba? Hindi, agad na sagot ni Melanie. Sabi ni James, maaari mong sabihin sa akin. Disipulo na ako ni Sir Yon. Matutulungan kitang lutusin ang usapin. Okay lang talaga ako. Umupo si Melanie. Alam ni James na mayroon siyang mabuting puso at tiyak na may nangyayari. Melanie, dinala mo ako sa Welcome Academy. Ikaw ang aking tagapagligtas, at tungkulin kong protektahan ka. Sabihin mo sa akin, at ako na bahala sa kung sino man ang nang-aapi sa iyo. Maraming sinabi si James para kumbansihin siya. Sa wakas, handang sabihin ni Melanie sa kanya ang buong pangyayari. Siya ay lumabas upang magsanay kasama ang ilan pang mga disipulo noong nakaraan. Nakatagpo sila ng mga bihirang elixir sa kabundukan at hinugot ang mga ito. Nang ibalik nila ito, ang mga elixir ay naharang sa Welcome Academy. Ang mga elixir na ibinalik nila ay ninakaw. Bukod dito, binugbog siya at ang kanyang mga kasama ang mga taong nang-agaw ng kanilang mga elixir. Matapos malaman ang buong kwento, tinanong ni James, sino iyon? Ito ay mga miyembro ng United Alliance. Isa silang napakalakas na puwersa sa loob ng Welcome Academy. Kahit na disipulo ka ni Elder Yon, hindi namin kayang saktan sila, James. At saka, hindi makikialam ang mga elder sa mga hinaing sa pagitan ng mga disipulo. Nang makita ang mahiyain na ugali ni Melanie, alam ni James na marami siyang pinagdaanan. Ayos lang, ipaghihiganti kita. Gusto kong makita kung gaano kalakas itong United Alliance. Mabilis siyang pinayuhan ni Melanie, forget it, James. Hayaan mo na lang. Ang pinuno ng United Alliance ay ang inner disciple ng headmaster ng Welcome Academy. Makapangyarihan siya, at narinig ko na narating niya ang ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension. Malapit na talaga siya sa mage rank at nakapunta na siya sa Earth para sa boons doon. Nag-aalala si Melanie na baka masaktan ni James ang United Alliance para sa kanya. Ipagpatuloy lang natin ang ating negosyo at huwag magdulot ng anumang gulo sa Welcome Academy. Siya ay nasa ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension. Ngumisi si James. Noong una siyang pumasok sa Welcome Academy, imposibleng makalaban niya ang isang tulad niya. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa ika-7 hagdan ng Immortal Ascension. Bagaman mas mababa pa rin siya sa isang tao sa Immortal Ascension's 9th stair, sinabi ni Melanie na ang pinuno ng United Alliance ay wala na sa Welcome Academy kundi nasa Earth. Tara na. Tumayo si James at hinayla si Melanie palabas ng bahay. Kalimutan mo na, James. Kalimutan mo na lang. Kaka-rating lang namin sa Welcome Academy at hindi dapat magdulot ng gulo. Naawa si Melanie sa kanya. Hindi siya umasa sa sarili niyang lakas para sumali sa Welcome Academy ngunit tinanggap lamang siya dahil kay James,
na naging sanhi ng maraming usapan. Kung sila ay magdudulot ng gulo at galit sa mga matatanda, siya ay mapapatalsik mula sa Welcan Academy sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang bayan, ang Cain Allen City, ay pinangungunahan ng mga Zeidon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2274. Hindi nang ahas ang mga Zeidon na gumawa ng anuman kay Melanie dahil naging alagad na ito ng Welcan Academy. Siya ay mapapahamak kung siya ay pinatalsik mula sa Welcan Academy at nawala ang kanyang katayuan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Bumagsak man ang langit, itatago ko ito para sa iyo. With a nonchalant expression, James said, dahil hindi tayo gumagawa ng gulo ay hindi nangangahulugang natatakot tayo sa gulo. Huff, walang magawa si Melanie. Alam niyang determinado si James na ipaghiganti siya, kaya walang silbi na pigilan siya, dahil hindi niya ito makumbinsi kahit ano pa ang sabihin nito, novel drama. Ituwid muna natin ang mga bagay-bagay, James. Kung ang sitwasyon ay hindi makontrol, mangyaring huwag kumilos ng mahigpit. Ayokong kalagkarin ka pababa. Magiging maayos. Binigyan ni James ng malaking ngisi si Melanie at hinayla siya palayo. Nang umalis sila sa tinutuluyan ng ordinaryong alagad, nalaman ni James ang tungkol sa taong nanakawan kay Melanie at sa iba pa. Ang kanyang pangalan ay Yitzchok Griffin, at siya ang nakababatang kapatid na lalaki ng kinatawang pinuno ng United Alliance. Sa pagkakaalam ko, si Yitzchok ay nangingibabaw at madalas na nang-aapi sa mga ordinaryong disipulo sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang koneksyon sa United Alliance. Ang kanyang pinuno ay ang deputy leader ng United Alliance, si Hayden Salvatore. Si Hayden ay nasa 8th tier ng Immortal Ascension at siya rin ay alagad ni Elder Wahid. Mataimtim na sinabi ni James, ngayon, kukuha ako ng paliwanag mula kay Yitzchok. Kung hindi, sisirain ko ang United Alliance. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa bundok kung saan matatagpuan ang United Alliance. Ang Welcan Academy ay matatagpuan sa loob ng isang malawak na hanay ng bundok na may maraming mga bundok sa lugar. Maraming mga powerhouse ng Welcan Academy ang sumikop sa isang bahagi ng bundok bilang kanilang sarili. Nagkaroon din ng bundok ang United Alliance bilang sariling base. Isang tapyas ng bato ang makikita sa paanan ng bundok, na may nakaukit na mga salitang, United Alliance. Bago pa makalapit sina James at Melanie, may ilang disipulong nakasuot ng damit ng Welcan Academy na lumapit sa kanila, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Saang bundok ka galing? Ito ang base ng United Alliance, at hindi lang sino man ang pinapayagang makapasok. Bukod sa mga salitang, Welcan Academy, ang kanilang mga damit ay may nakaborda rin na, United Alliance. Ang pagiging miyembro ng United Alliance ay naging mas mataas sila sa ibang mga disipulo. Kaya naman, hindi nila sineseryoso sina Melanie at James. Kalmadong tanong ni James, hinahanap ko si Yitzchok. Sino ka para hanapin si Captain Griffin? Sa tingin mo ba siya ay isang tao na maaari mong makita sa gusto mo? Mapayapa silang kinausap ni James, ngunit hindi sila nagpakita sa kanya ng paggalang. Huminga siya ng malalim at pinakawalan ang kanyang true energy, na naging sanhi ng malakas na alon na kumatok sa mga miyembro ng United Alliance. Lahat sila ay malakas na bumagsak sa lupa. Hayaan mong sabihin ko ito ng isang beses pa. Hinahanap ko si Yitzchok. Hilingin sa kanya na puntahan ako sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, sisirain ko ang base ng United Alliance. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Sino ang maglakas loob na kumilos ng may kapangahasan sa ating teritoryo? Isang nakakabinging sigaw ang bumalot sa hangin. Swoosh! Kasunod ng tunog, isang figure ang lumipad mula sa malayo. Bumaba ang lalaki mula sa langit at mariing lumapag sa paanan ng bundok. Ang mga miyembro ng United Alliance na naalis ay tumayo at tumayo sa likod ng taong nagpakita. Mr. Wilder, dumating ang dalawang ito para manggulo. Hindi ko sila kilala. Dapat ay sumali sila sa Welcan Academy kamakailan lamang. Iniulat ng mga miyembro ng United Alliance ang nangyari. Napatingin si Lochel Wilder kina James at Melanie. Lumapit siya sa kanila habang nasa likod niya ang mga kamay at mapang asar na sinabi, hindi mo ba alam na teritoryo ito ng United Alliance? Ibinuka ni James ang kanyang mga labi at mahinang nagsalita, 1 minuto na ang lumipas. Mapangahas,
Sigaw ni Lochan. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang makapangyarihang true energy, at nagmaterial ito sa kanyang palad. Pagkatapos, iniwas niya ang kamay kay James. Si Melanie, na nakatayo sa isang tabi, ay sumigaw, "Ah!" Hinawakan siya ni James at hinayla sa likod niya. Pagkatapos, tumayo siya sa pwesto na parang bundok na hindi gumagalaw. Boom! Tinamaan siya ng malakas na pag-atake ng palad, ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip, napaatras si Lochan ng 10-10 metro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2275. Si Lochan ay tagapangalaga ng nagkakaisang alyansa at naging pangunahing disipulo ng Welkan Academy. Siya ay medyo malakas at naabot na niya ang ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Siya ay may napakataas na katayuan sa United Alliance, na nireranggo lamang sa ibaba ng representante na pinuno, novel drama. 12 ng mga miyembro ng United Alliance ang nagtipon sa kanilang paligid. Ang eksena ay napatulala sa lahat. Paanong si Lochan, ang tagapag-alaga ng nagkakaisang alyansa, isang magsasaka sa ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension, ay matatanggal. Bukod dito, ang kanyang kalaban ay isang bagong dating nakakapasok lang sa Welkan Academy wala pang 6 na buwan ang nakalipas. Hindi sila maniniwala na nangyari iyon kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata. Natigilan din si Melanie. Alam niyang malakas si James, ngunit kung ikukumpara lamang sa mga bagong disipulo. Gayunpaman, siya ay mas mahina kaysa sa mga disipulo sa Welkan Academy sa mahabang panahon. Hindi niya inaasahan na tataas ang lakas ni James sa loob ng 6 na buwan. Paano siya naglilinang? Maraming tao ang nagkukumpulan sa kanila, ngunit ito ay patay na tahimik. Bumangon si Lochan mula sa lupa. Mapatla ang kanyang mukha, at tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Tinitigan niya si James na may malungkot na ekspresyon at nagtanong, "Sino ka?" Kilala ni Lochan ang lahat ng malalakas na disipulo sa Welkan Academy, ngunit hindi pa niya narinig si James noon. Clueless siya sa background ni James. Napagpasyahan niya na kailangang maging mas malakas si James kaysa sa kanya para may suka siya ng dugo. Si James ay kailangang maging isang kilalang tao sa Welkan Academy. Tumingin sa kanya si James ng mahinahon at sumagot, "My name is James Caden. Sumali ako sa Welkan Academy mga 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ako nandito para manggulo sa United Alliance gayunpaman, ninakawan ang kaibigan ko ng isang miyembro ng United Alliance, at pumunta ako para humingi ng paliwanag." Pagkasabi pa lang ni James ay nagulat ang mga nanonood. Maaari nilang hulaan na si James ay kakapasok lamang sa Welkan Academy ngunit nabigla pa rin siya matapos niyang kumpirmahin ang kanilang mga haka-haka. Hindi ba sabi-sabi na ang mga disipulong na recruit sa pagkakataong ito ay mga tira mula sa kabanalan? Pinili ng sekta. Narinig kong mahina ang mga bagong disipulo. Paano posible na umiral ang isang kasing lakas niya? Alam ko, di ba? Maraming ibang matatanda ang sinisi si Elder Yun sa pagiging masyadong mabagal, na nagpapahintulot sa Divinity Sect na maunahan siya. Nagsimulang mag-chat ang ilan sa mga manonood. Bahagyang sinabi ni James, 3 minuto na ang lumipas. Bagamat napakatahimik niyang magsalita, nakaramdam ng pressure ang mga miyembro ng United Alliance. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Lochan. Lumapit siya at pinunasan ang dugo sa labi niya. Tumingin kay James, sinabi niya, "Mayroon bang hindi pagkakaunawaan?" Hindi pagkakaunawaan. Dumilim ang mukha ni James, at nagtanong siya, anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang maaaring magkaroon? Kaagad na abisuhan si Yitzchok na pumunta sa personal upang humingi ng tawad. Kung hindi, papatagan ko ang base ng United Alliance ngayon. Nagalit ka Lochan, ngunit sa pag-iisip sa lakas ni James, pilit niyang pinigilan ang kanyang galit. Humarap siya sa iba pang miyembro ng United Alliance at sinabing, "Ipaalam mo kay Yitzchok." Sige. Nagmamadaling umalis ang iilan sa mga miyembro ng United Alliance. Samantala, matiyagang naghintay si James dahil hindi naman siya nagmamadali. Ang United Alliance ay isa sa pinakamakapangyarihan at tanyag na puwersa sa loob ng Welkan Academy. Marami sa mga alagad ng Welkan Academy ang interesadong sumali sa United Alliance gayunpaman, ang mga kinakailangan para sumali sa United Alliance ay napakataas. Hindi lang sino man ang maaaring maging miyembro.
Maraming tao ang nakatayo sa labas ng teritoryo ng United Alliance. Nagulat ang lahat nang makita nila si James na nagdudulot ng kaguluhan sa teritoryo ng United Alliance. Kasabay nito, mabilis na naging viral ang balita tungkol sa pagpunta ni James sa United Alliance, na sinaktan si Lochan, at pagbabante na papatagan ang base ng United Alliance. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Gayunpaman, wala nang makita si Yitzchok. Si James ay humakbang pasulong at akmang susugod sa base. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2276. Agad namang humakbang si Lochan at hinaranggan si James. With a gloomy face, he said, "May pinadala na ako para hanapin siya, James. Magkaroon ng kaunting pasensya. Huwag kumilos ng walang ingat. Sa iyong lakas, sa palagay ko ay hindi ka sapat para makagawa ng kalaban sa United Alliance. Ang alyansa natin ay hindi madali mong sirain." Mahinahong sagot ni James, "I already warned you na sisirain ko ang United Alliance kapag hindi siya sumipot sa loob ng 10 minuto. Tapos na ang oras, pero wala siya. Kaya, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng aksyon." Maraming mga disipulo ang nagtipon sa labas ng base ng United Alliance. Nang marinig nila ang mga salita ni James, hindi nila maiwasang humanga sa kanyang lakas ng loob. Ang galing niya. Walang sino man ang nang-ahas na hamanin ang United Alliance mula nang itatag ito. James ang pangalan niya, di ba? Kakasali lang niya sa Welcome Academy. Paano siya naging malakas? Hindi kaya siya natutuwa na maging isang ordinaryong alagad at gustong manggulo para makuha ang atensyon ng ating mga nakatatanda o maging ng punong guro upang siya ay maging kanilang alagad. Kaya ba sinasadya niyang guluhin ang United Alliance? Hindi ganoon. Ayon sa narinig ko, tumayo siya para sa babaeng katabi niya. Ang pangalan niya ay Melanie. Ilang oras na ang nakalipas, nag-train siya sa labas at nakakuha ng mga bihirang elixir sa pamamagitan ng swerte. Gayunpaman, ang kanyang mga elixir ay ninakaw ni Yitzchok mula sa United Alliance. Si Yitzhak ang subordinate ng deputy leader ng United Alliance, si Hayden, di ba? Siya yung mayabang na bully ng academy, di ba? Oo, siya iyon. Pinag-usapan ng mga manunood sa kanilang paligid ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumabas sa base ng United Alliance. Ang grupo ay binubuo ng higit sa 30 tao. Ang pinuno ay isang lalaking mukhang 25 o 26 na taong gulang. Nakasuot siya ng asol na damit na may nakaborda na mahabang espada, novel drama. Siya si Hayden. Ito ang kinatawang pinuno ng United Alliance, Hayden. Sok. Nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Nagpakita na si Hayden. Kung mapapabagsak siya ni James ngayon, tiyak na magiging bida siya sa Welcome Academy. Sa pagpapakita ng grupo ni Hayden, naging tense agad ang atmosphere. Nakahinga ng maluwag si Lochan nang makita niya si Hayden, at mabilis itong naglakad na may magalang na tingin. Hayden. Lumapit si Hayden at tumayo sa harap ni James. Tumingin siya kay James habang nasa likod ang mga kamay at walang pakialam na sinabi, "Nasa teritoryo ka ng United Alliance. Hindi mo ba sineseryoso ang ating alyansa? Bakit ka ba nagkakagulo dito?" Sa harap ng akusasyon ni Hayden, mahinahong sagot ni James, "Pumunta ako dito para humingi ng hustisya. Ang United Alliance ay isang malakas na puwersa sa loob ng Welcome Academy. Marami sa iyong mga miyembro ay mga alagad ng mga matatanda ng akademya. Sa iyong mga miyembro, ang ilan ay mga disipulo ng punong guro. Gayunpaman, binubuli ng mga miyembro ng iyong alyansa ang mga bagong recruit na disipulo. Bakit ganito, James?" "Siya yon." Itinuro ni Melanie ang isang lalaki sa likod ni Hayden at sinabing, "Yitzchok yan." Bahagyang nakonsensya si Yitzchok nang ituro siya ni Melanie, at napaatras siya. Gayunpaman, sa pag-alala na siya ay nasa loob ng teritoryo ng United Alliance, nabawi niya ang kanyang kumpiyansa at nagtuwid. Lumapit siya at sinulyapan sina Melanie at James ng masama, sinabing, "Ako si Yitzchok, anong kailangan mo?" Bahagyang kinabahan si Melanie nang makita niya sina Yitzchok, Hayden, ang isa pang alagad ng United Alliance, at ang maraming manunood. Hindi niya napigil ang hilahin ang kamay ni James. Bumulong siya, kalimutan na natin, James." Nang makita ang mahiyain na pag-uugali ni Melanie,
Agad na sinabi ni Yitzchok na mayabang, naaalala kita, Melanie. Ang aking mga kaibigan ay sumama sa iyo upang magsanay at nakakita ng mga bihirang elixir. Gayunpaman, inagaw mo ito sa kanila. Binawi ko na lang para sa kanya. May kasalanan ba ako? Isinungaling ka. Nanginginig si Melanie. Ilang saglit na natahimik si Hayden pero nagsalita ulit. Katotohanan man ito o hindi, maaari nating hilingin sa ilang tao na malaman ito. Binitiwan ni Yitzchok ang kanyang mga labi at sinabing, Hayden, kukunin ko ang taong sumama sa kanya sa pagsasanay noong araw na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Yitzchok at umalis. Nang marinig ito, sumama ang pakiramdam ni Melanie at bumaling kay James. James comforted her, ayos lang. Hintayin natin kung ano ang mangyayari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2277. Gusto ni James na makita kung anong uri ng mga trick ang maaaring gawin ni Yitzchok. Umalis si Yitzchok at bumalik kaagad. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Maraming tao ang nakasunod sa likod niya. Lahat sila ay mga kabataang babae na sumali sa Welcome Academy kalahating buwan na ang nakalipas. Nang makita sila, nakilala sila ni Melanie bilang mga taong sumama sa kanya upang magsanay. Bumalik si Yitzchok kasama ang tatlong babae. Lahat sila ay nasugatan, ngunit ang kalubhaan ng kanilang mga sugat ay naiiba. Madison, Yam Eyelet, Hannah. Nang makita ang tatlong babae, lumapit si Melanie at binati sila. Gayunpaman, napangiwi sila palayo sa kanya na para bang nakakita sila ng demonyo at nag-aalalang mga ekspresyon. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, lumakas ang masamang premonition sa puso ni Melanie. Tumayo ang tatlong babae sa likod ni Yitzchok. Sabi ni Yitzchok, ayos lang. Hindi mo kailangang matakot. Nandito ako at bibigyan ka ng hustisya. Ngayon, sabihin sa kanila kung ano ang nangyari. Napakaraming tao ang naghihintay na marinig ang kwento. Tumayo ang isang babae at sinabing, ganito ang nangyari noon, sabay kaming lumabas para magsanay at nakatagpo kami ng isang pambihirang elixir. Gayunpaman, nais ni Melanie na kunin ito para sa kanyang sarili dahil mayroon siyang isang taong umaatres sa kanya. Siyempre, tumanggi kami, ngunit inatake niya kami at nasugatan. Pinagbantaan din niya kami, sinabing kilala niya ang isa sa mga alagad ng matanda at sasaktan kami kapag hindi namin siya bibigyan. Natakot kami, kaya binigay namin sa kanya ang elixir. Pagkatapos naming bumalik sa Welcome Academy, si Yitzchok ang nag-ako na tulungan kami at binawi ang mga elixir para sa amin. Oo, iyon ang nangyari. Ang tatlong babae ay sinuportahan ang kwento ng isa't isa, na sinisisi si Melanie. Nang marinig ito, nanginginig sa galit si Melanie. Sigaw ni Melanie, hindi naman sa ganon. Hindi yon ang nangyari. Bakit nyo ginagawa ta? Si Yitzchok ang nanakit sa inyo. Bakit mo ako sinisiraan? Binyantaan ka ba ni Yitzchok? Huwag kang matakot. Sabihin sa lahat ang totoo. Tutulungan tayo ni James. Bago pa makapagsalita ang tatlong babae, humakbang si Yitzchok at malamig na sinabi, ikaw ang nagbanta sa kanila. Malinaw na ang lahat. Pagkatapos, lumingon siya sa kanilang tatlo, sige. Hindi ka na kailangan dito. Sige na. Naiintindihan. Ang tatlong babae ay hindi nang ahas na magtagal pa at kumari pa ng takbo. So, yun ang nangyari. Akala ko talaga si Melanie ang binubuli. Siya pala ang nang-aapi ng iba. Tumulong lang si Yitzchok sa paghihiganti sa ilang mga disipulo. Napakawalang hiyang tao. Binubuli niya ang mga bagong dating dahil may koneksyon siya sa isa sa mga alagad ng elder. Si James ba ay alagad ng isang elder? Sinong alagad ng elder siya? Nagsimula muli ang mga talakayan. Nang marinig ang sinasabi ng mga manunood, nabalisa si Melanie. Kinakabahan ang kanyang magandang mukha habang nakatingin kay James, na nagsasabing, isang James, hindi ako iyon. Sinisiraan nila ako. Hindi ko ginawa, novel drama. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay, sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita. Sa sandaling iyon, ang deputy leader ng United Alliance, Hayden, humakbang at tumingin kay James. Mahinahon niyang sabi, labas na ang totoo, James. Yung babaeng katabi mo ang manggugulo. Nagpatulong lang si Yitzchok sa ilang disipulo.
Gayunpaman, dumating ka para gumawa ng kaguluhan sa United Alliance at nasaktan ang marami sa aming mga miyembro. Iyan ay isang maliit na overboard, sa tingin mo. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nagsimulang punahin ni Hayden ang mga kilos ni James. Ano kaya ang iisipin ng mga tagalabas sa United Alliance kung hindi niya parusahan si James? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni James. Hindi niya inasahan na ang awtoridad ng nagkakaisang alyansa ay magiging mapang-api na ang ilang mga alagad ay matatakot na magsabi ng totoo. Ngayon, ang mga bagay ay gumagana laban sa kanya. Walang kakampi sa kanya kung ipagpatuloy niya ang hidwaan sa kanila. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya. Wala siyang pakialam kung walang gustong sumuporta sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nagpunta ay para humingi ng hustisya para kay Melanie. Gusto niyang ipakita ang kanyang lakas. Bagamat hindi siya tuluyang mananatili sa Welcome Academy, iba ito para kay Melanie. Walang alinlangan na si Melanie ay patuloy na mahihirapan sa hinaharap kung hahayaan niya ang bagay na ito ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2278. Sa pag-iisip nito, itinuro niya ang mayabang na si Vitechok at malamig na sinabi. Ngayon, dapat niyang ibigay ang kanyang ninakawan, sa iba pa. O ano, nagdilim ang mukha ni Hayden, at sinabi niya, ang bagay ay napakalinaw na ang babaeng nasa tabi mo ay sinubukang kunin ang mga elixir para sa kanyang sarili at nasaktan ang ibang mga babae. Haha, ngumiti si James nang nakakahiya at sinabing, sinaktan niya ang ibang babae. Biruin mo ba ay hindi pa niya natatanggap ang Herculean rank, at ang mga babaeng iyon ngayon ay Herculeans na. Sa muling sinabi niya, nagulat ang mga manonood. Oras na. Ito ay hindi makatwiran. Paano makakalaban ng 3 Herculean ang isang hindi kahit sa Herculean rank? Maaaring ito ay nalilay sila. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagsimulang tumayo sa gilid ni James. Samantala, nagpanik si Yitzchok at nagbubulag-bulagan, she threatened them that you are backing her up. Alam nilang alagad ka ng isa sa mga nakatatanda natin, kaya hindi sila naglakas loob na lumaban. Bulsh *T. Dumilim ang mukha ni James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad, pilit na hinayla si Yitzchok sa kanya. Hinawakan ni James ang buhok ni Yitzchok at mapang-asar na sinabi, hindi alam ni Melanie na alagad ako ng isa sa mga matatanda natin kahit na hindi niya alam ang tungkol dito. Kaya kailangan mong talagang malaman ang tungkol dito, at saka, nakipagsabuatan ka pa sa kanilang 3 para suruan si Melanie dahil lang sa miyembro ka ng United Alliance, gumawa ka ng masama. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, magpapatuloy ka pa sa gulo. He roared and lifted Yitzchok up then, James slammed him to the ground. Bumagsak si Yitzchok sa lupa at nakaramdam ng sakit bago pa siya makapag-react, natapakan ni James ang kanyang dibdib. Hayden, iligtas mo ako. Sumigaw si Yitzchok para humingi ng tulong. Nagdilim ang mukha ni Hayden, at sinabi niya, gusto mo ba talagang gumawa ng kalaban sa United Alliance, James? Tinapakan ni James si Yitzchok at tumingin kay Hayden na nasa malapit lang. Na may malungkot na mukha, sumagot si James, hindi ko nais na gumawa ng isang kaaway mula sa United Alliance, gusto ko lang tumulong, ibalik ng kaibigan ko kung ano ang nararapat sa kanya. Kung tumanggi si Yitzchok na ibigay ito, hindi rin ako magpipigil. Hindi ka magpipigil? Tanong ni Hayden. Matapos tanungin ang kanyang tanong, itinaas ni James ang kanyang paa at tinapakan ang paa ni Yitzchok. Kaagad, nabali ang paa ni Yitzchok. Arg! Napasigaw si Yitzchok sa sakit. Hindi napigilan ng maraming manunood na mapabuntong hininga nang makita ang eksena. Kailangang maging walang awa si James at isang taong hindi dapat guluhin para saktan niya ang isang miyembro ng United Alliance sa harap ng deputy leader ng alyansa. Ano? Nanginginig ang boses ni Hayden sa galit, at isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Sa tingin mo ba hindi ako gagawa ng aksyon laban sa iyo? Ang lakas ni Hayden ay tumaas sa sukdulan sa isang iglap, novel drama. Anong nangyayari? Akmang aatake na siya ay umalangaw-ngaw ang isang boses. Then, may lumabas na babae na nakasuot ng blue dress. Si Quintina po. Ito ay alagad ng punong guro. Siya ang pinakatanyag na alagad na na-recruit sa Welcome Academy 10 taon na ang nakararaan.
Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Bahagyang natigilan si James matapos makita si Quintina. Nang siya ay umalis, si Quintina ay nasa loob pa rin ng teritoryo ng Ancient Clan. Nakapagtataka, dumating siya sa Welcome Academy kaagad pagkatapos niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2279. Si Quintina ay isang tunay na kababalaghan. Sumali siya sa Welcome Academy 10 taon na ang nakalilipas at tinanggap bilang inner disciple ng punong guro. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang background, kahit na ang mga matatanda ng Welcome Academy. Ang katotohanan na siya ay isang grand supernatural ay hindi alam. Gayunpaman, alam ni James ang tungkol sa kanya. Sa sandaling nagpakita si Quintina, nagdulot ito ng kaguluhan. Lahat ng mata ng mga lalaki ay nakatuon sa kanyang matikas at walang kapantay na anyo. Siya ay napakarilag at may kakaibang ugali. Siya ay may malinaw na mga mata na kumikinang ng maliwanag. Matapos masaksihan ang kanyang kagandahan, ang mga lalaking alagad ay nahirapang huminga. Novel drama. Nabawi ni Hayden ang kanyang lakas nang makita si Quintina. Nakangiting tanong niya, "Ms. Quintina, bakit ka nandito?" Si Quintina ay sumali sa akademya ng huli kaysa kay Hayden, gayunpaman, siya ay alagad ng punong guro. Kaya, ang mga alagad ng matatanda ng akademya ay hinarap siya ng may paggalang. Tumingin si Quintina kay James, pagkatapos ay bumaling kay Hayden, at mahinahong sinabi, "Dumaan ako at nakita kong maraming tao ang nagkukumpulan dito, kaya pumunta ako para tingnan ang sitwasyon." Anong nangyari? Walang itinatago si Hayden dahil alagad siya ng punong guro. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari. Gayunpaman, itinulak niya ang sisihin kina Melanie at James. Ms. Quintina. Ang pangalan niya ay James Caden. Gusto niyang maghayganti kay Melanie at saktan ang marami sa mga miyembro ng ating alyansa. Sinaktan pa niya ang isa sa mga malalapit kong kaibigan. Balak ko sana siyang bayaran. Mabilis siyang pinutol ni Melanie. Hindi yan ang totoo. Nagsisinungaling ka. Tumingin si Quintina kay James at sinabing, "Nasa Welcome Academy ka. Huwag gumawa ng gulo." Napangiti ng mahina si James at sumagot, "Hindi ako nanggugulo. Naghahanap lang ako ng hustisya para sa kaibigan ko. Kung hindi siya humingi ng tawad ngayon, hindi ko pababayaan ang bagay na ito." Kalmado niyang itinaas ang kanyang kamay, at ang makapangyarihang true energy ay nagkatawang tao sa kanyang palad. Pagkatapos, hinampos niya ang kamay ni Yitzchok. Arg! Muling tumunog ang mapanglo na hiyawan ni Yitzchok. Dati, bali na ang paa ni Yitzchok. Ngayon, nabali na rin ang isang kamay niya. "Ikaw." Dumilim ang mukha ni Hayden, at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Malamig niyang sinabi, "Starred, huwag kang mayabang. Kahit sino pa ang magpakita ngayon, walang makakapagligtas sa iyo, sasaktan kita gaya ng ginawa mo." Nasaktan si Yitzchok, muling sumabog ang kanyang enerhiya. Tumalon siya at humarap sa harap ni James. Akmang sasampalin na niya ay bahagyang gumalaw si Quintina at tumayo sa harapan ni Hayden. Tinanong niya, "Anong ginagawa mo, Hayden?" "Ms. Quintina, ngayon mo lang nakita kung gaano kayabang ang B***starred na ito. Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon, paano magkakaroon ng posisyon ang United Alliance sa Welcome Academy?" Nakatayo sa likuran, pinagdikit ni James ang kanyang mga palad at sinabing, "Ilipat mo, Quintina. Ngayon, sisirain ko ang base ng United Alliance." Lumingon si Quintina at inikot ang kanyang mga mata kay James, sinabing, "Hindi mo ba naisip na sapat na ang gulo mo? Nabugbog mo na siya, kaya hayaan mo na lang ang bagay na ito. Hindi makakabuti kahit kanino kung pipilitin mong patagalan ito." Mabuti. Nais ni James na tulungan si Melanie na magkaroon ng isang foothold, at ang kanyang layunin ay nakamit. Wala naman talaga siyang pakialam sa mga elixir. Gayunpaman, umungo si Hayden, "Hindi ko ito hahayaan na lang. Sinaktan mo ang aming mga miyembro sa base ng aming alyansa. Kung may lumabas na balita, paano pananatilihin ng United Alliance ang awtoridad?" Tinanong ni Quintina, "Kung gayon, ano ang gusto mo?" Tinuro ni Hayden si James at sinabing, "Napakasimple. Gusto ko siyang hamanin. Hanggat kaya niyang kumuha ng 3 galaw sa akin, hahayaan ko na ito. Kung hindi siya makakagawa ng 3 galaw,
kailangan niyang lumuhad dito ng 3 araw bilang paghingi ng tawad sa United Alliance. Nang marinig ito, lumingon si Quintina at tumingin kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2280. Si Quintina ay may magaspang na pag-unawa sa lakas ni James. Bagamat kalahating taon na siyang nagtanim sa Pagoda of Flames, hindi pa rin siya katapat ni Hayden. Si Hayden ay disipulo ni Elder Wahid at kinatawang pinuno rin ng United Alliance. Naabot na ng kanyang cultivation rank ang Immortal Ascension's 8th Stair. Nag-aalala siyang matatalo si James at kailangang lumuhad ng 3 araw. Kaya, iminungkahi niya, James, aminin mo na lang na kasalanan mo at hayaan mo na ito. Huwag mong gawing big deal iyon. Lumapit si Quintina dahil narinig niyang nanggugulo si James sa base ng United Alliance. Nag-aalala siyang baka mabuli si James, kaya lumapit siya para tingnan. Pagtayo sa isang tabi, hinayla ni Melanie ang kanyang kamay at bamulong, James, kalimutan mo na. Hindi naman gaanong nawala sa akin. Nagtamo lang ako ng mga minor injuries at magiging maayos din pagkatapos ng paglilinang ng ilang panahon. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Hayden. Pagkatapos, sinulyapan niya si Hitchcock, na tinutulungan ng ibang tao. Pasensya na po, Mr. Hayden. Aalis na kami agad. Humingi ng tawad si Melanie. Hayden, baliin mo ang kanyang mga binti at kamay. Ungol ni Hitchcock na may masakit na ekspresyon. Galit na galit siya. Siya ay nasa Welcome Academy sa loob ng maraming taon at hindi kailanman napahiya ng ganito. Hindi mapapawi ang kanyang galit kung hindi mabali ang mga paa ni James. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Inakala ng lahat na hihingi ng tawad si James at pipiliin na lang na umalis ang bagay na iyon. Nakikita ng mga may matalinong mga mata na ang walang katulad na powerhouse, si Quintina, ay tumutulong kay James. With her backing him up, madali lang maresolba ang usapin basta James, humingi ng tawad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggap ni James ang hamon ni Hayden. May death wish ba siya? Si Hayden ang tinatawang pinuno ng United Alliance. Siya ay nasa 8th hagdan ng Immortal Ascension. Ang kanyang lakas ay isa sa pinakanamumukod-tanging sa mga nakababatang henerasyon. Samantala, kakapasok lang ni James sa Welcome Academy mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Maaari ba siyang maging mapagmataas upang isipin na maaari siyang kumuha ng 3 hakbang mula kay Hayden? Walang naniniwala na kayang tiisin ni James ang 3 galaw mula kay Hayden. Maging si Quintina ay nagdududa sa kanyang mga kakayahan. Naunawaan niya ang lakas ni James at alam niyang sumuko ito sa laban niya kay Harold ng Divinity Sect. Samantala, si Hayden ay mas malakas kaysa kay Harold, novel drama. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Anong ginagawa mo, James? Gusto mo ba talagang lumuhad dito ng 3 araw?" Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Anong meron? Mayroon ka bang maliit na tiwala sa akin? Kung hindi ko kayang tiisin ang 3 galaw mula sa kanya, paano ako mananalo sa unang pwesto sa Grand Tournament? Masyado kang mayabang." Si James ay kumikilos na hindi kapani-paniwalang mayabang. Hindi na siya nakatiis ni Quintina. "Kalimutan mo na. Hindi na kita tutulungan. Gawin mo lahat ng gusto mo." Galit na tumalikod si Quintina. Gayunpaman, hindi siya umalis sa lugar. Matapos kumalma, naalala niyang napakakalma pala ni James. Hindi siya isang taong pipilitin ang sarili sa mga bagay. Kung hindi, hindi niya isusuko ang kanyang laban kay Harold sa Ancient Clan. Mabuti, tumingin si Hayden kay James at sumigaw, "James, tutuperin ko ang salita ko. I'll let this matter go if you can take 3 moves from me." Gayunpaman, hindi ako magpapakita ng anumang awa. Kung hindi mo kayang tiisin ang mga pag-atake ko at mamatay, hindi ko kasalanan iyon. Mahinahong sabi ni James, "Pakakawalan mo ba ang bagay na ito? Kung makatiis ako ng 3 galaw mula sa iyo, kakailanganing ibalik ni Hitchcock ang mga elixir na kinuha niya kay Melanie at lumuhad para humingi ng tawad." "Sige." Malakas na sagot ni Hayden na agad namang pumayag sa kondisyon ni James. Sa kanyang pananaw, hinding-hindi kakayanin ni James ang kanyang mga pag-atake. Ang tanging dahilan niya ay si James ay pumasok lamang sa Welcome Academy 6 na buwan na ang nakakaraan. Marami sa mga alagad ng Welcome Academy ang dumating sa base ng United Alliance.
Mga 10,000 tao ang nagtipon sa paligid. Maging ang ilan sa mga matatanda ng akademya ay naalerto at lihim na binabantayan ang sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2281. Nagtipon ang ilang matatanda sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Kabilang sa kanila ang guro ni James, si Yon, at ang guro ni Hayden na si Jeffrey. Napatingin sila Terry kay Yon sa tabi niya at mahinahong sabi, "Elder Yon, ito ba ang iyong bagong disipulo?" Medyo mayabang ang itsura niya, iniisip na kaya niyang kumuha ng 3 galaw kay Hayden. Ngumiti si Yon nang mapanokso, nagtiwala siya kay Jans pagkatapos inumin ni James ang Helios Pill, bumuti ng husto ang kanyang pisikal na lakas. Bukod dito, nilinang din ni James ang Pagoda of Flames ng Ancient Clan sa loob ng kalahating taon. Sa totoo lang, hindi talaga alam ni Yon ang eksaktong lakas ni James mula sa kanyang obserbasyon. Ang pisikal na lakas ni James ay nasa Immortal Ascension's 5th stair, kaya hindi siya mahihirapang makayanan ang 3 galaw mula kay Hayden. Bagaman bata pa si James, malaki ang potensyal niya. Siya ang may pinakamalaking potensyal sa lahat ng mga bagong recruit na disipulo. Naniniwala ako na magiging maganda siya sa Grand Tournament. Baka makapasok pa siya sa top 10. Si Yon ay optimistic kay James. Haha, tumawa si Jeffrey. May tiwala si Yon kay James, pero may tiwala din si Jeffrey kay Hayden. Paano kung tumaya tayo? Nakangiting sabi ni Jeffrey. Pumayag naman si Yon. Oo naman. Ano ang pastahan natin? Sabi ni Jeffrey, pupusta tayo kung kakayanin ni James ang 3 galaw ni Hayden. Kung magtagumpay siya at makatayo pa, talo ako. Ito ay hindi siya maaaring tumayo at ganap na loses combat power, pagkatapos ay matalo ka. Dahil naglalaro lang tayo, paano kung ang talunan ay sasample ng 3 beses? Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni Yon. Alam ni Yon na si Jeffrey ay hindi nasiyahan sa kanya mula pa noong una, ngunit hindi niya inaasahan na magmumungkahi siya ng ganoong taya. Bagamat may tiwala siya, ang kalaban ni James ay ang inner disciple ni Jeffrey, si Hayden, na 100 taon na sa Welcome Academy. Si Hayden ay napakalakas. Sa sandaling iyon, bahagya siyang nag-alinlangan na tanggapin ang taya. Kailangan niyang sampilan ang sarili kung tatanggapin niya ang taya at matalo, na nakakahiya namang sabi ni Jeffrey sabay ngiti. Ano ba? Natatakot ka ba? Well, it's only reasonable for you to be, since James would never be able to withstand 3 moves from Hayden. Sige, gawin natin. Nagnganga ang ngipin ni Yon at tinanggap ang taya. Naniwala siya kay James. Dahil naglakas loob na pumayag si James, tiyak na nagkaroon siya ng kumpiyansa na manalo. Ngumiti ang ibang matatanda at hindi na nagsalita pa. Sa paanan ng bundok ng United Alliance, ang mga nanunood na disipulo ay umatras at naglinis ng isang bukas na espasyo. Ang napakalakas na enerhiya ay lumabas mula sa katawan ni Hayden, at ito ay bumuo ng magnetic field. Lahat ng tao sa lugar ay nakaramdam ng pressure na dumarating sa kanila. Samantala, si James ay nasa gitna ng magnetic field. Siya ay nakatayong nakaugat sa lupa, tulad ng isang hindi gumagalaw na bundok. Ayokong sabihin mong binubuli kita, Hayden. Kailangan kong makatiis ng 3 galaw mula sa iyo, tama. Tatayo lang ako dito, at pwede mo na akong atakihin, sige, strike. Nang marinig ang sinabi ni James, nagulat ang mga manunood. Si James siguro galit. Hindi lang siya galit, ang yabang niya. Kahit na ang isang powerhouse na kapareho ng ranggo ni Hayden ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoong pagmamataas. Pero, sabi niya mananatili siya sa pwesto para salakayin siya ni Hayden. Talagang may death wish siya. Naramdaman ng lahat na nililigawan lang ni James si kamatayan. Magiging himala na kung makatiis siya ng 3 galaw mula kay Hayden, pero gusto rin niyang tumayo sa pwesto. Siguradong hinihiling niya ito. Haha, dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Tumawa ng malakas si Hayden, novel drama. Itinulak niya ang kanyang palad pasulong, at malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang kamay. Humakbang siya pasulong, lumitaw sa harapan ni James. Pagkatapos, tumama ang palad niya sa katawan ni James. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na tumatagos sa kanyang katawan, na nagpamanhid sa kanya. Bukod doon, maayos na ang pakiramdam niya. Hindi man lang siya umatras kahit isang hakbang.
Tinapik-tapik ni James ang kanyang dibdib kung saan siya nataman, pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Iyan na lang ba ang mayroon ka?" Nagulat si Hayden. Bahagya siyang nag-alala na talagang patayin si James at hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman lamang ng kalahati ng kanyang lakas, ngunit hindi niya inaasahan na si James ay hindi nasaktan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2282. Dumilim ang mukha ni Hayden. Minamaliit kita. Ngayon lang, kalahati lang ng lakas ko ang ginamit ko. Gagamitin ko ang 80% ng aking lakas sa susunod na pag-atake. Marami kaming nanonood. Kung mamatay ka, hindi ko kasalanan. Ngumiti ng mahina si James. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa gitnang bahagi na ng ikawalong hagdan ng Immortal Ascension. Hindi magiging problema para sa kanya ang makatiis ng 3 suntok mula sa isang tao sa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension. Bamuka ang bibig ni James at sinabing, "Cut the Kree *P." Sige at mag-strike. Pinakilos ni Hayden ang kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, 80% ng kanyang lakas ang ginamit niya. Ang kanyang katawan, kumandat at humarap kay James at umatake. Ang 80% lakas ng isang powerhouse sa Immortal Ascension's 8th stair ay nakakatakot. Bahagyang napaatras ng puwersa si James, at umikot ang kanyang blood energy. Hindi napigilan ni James ang isang subo ng dugo. Ganoon siya kalakas. Natiis niya. Nagsuka lang siya ng dugo. Baliw ba itong si James? Akala ko tiyak na mamamatay si James pagkatapos ng suntok na ito. Gayunpaman, napaatras lang siya ng bahagya at nagsuka ng kaunting dugo. Nagulat ang mga taong nanonood ng laban. Sa bundok sa di kalayuan, hindi napigilan ni Yon ang paghaplos sa kanyang puting balbas at pagtawa nang makita ang eksena. Ang pisikal na lakas ni James ay muling bumuti. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas, tiyak na makakamit niya ang magagandang resulta sa Grand Tournament. Baka makapasok pa siya sa top 10. Sa pag-iisip ng posibilidad, unti-unting lumakas ang tawa ni Yon. Si Jeffrey naman ay malungkot na ekspresyon. Sa sandaling iyon, palihim niyang ikinonekta si Hayden, na nasa paanan ng bundok. Huwag kang magpapakita ng anumang awa sa susunod na pag-atake. Patayin mo siya. Hindi inaasahan ni Hayden na kaya ni James na tiisin ang 80% ng kanyang lakas. Matapos marinig ang telepatikong mensahe mula sa kanyang guro, sinabi niya, "Talagang minamaliit kita, hindi ako magpipigil sa susunod na pag-atake. Maaari mo pa ring aminin ang pagkatalo ngayon. Gayunpaman, kakailanganin mong lumuhad sa loob ng 3 araw sa paanan ng bundok ng base ng United Alliance. Gayunpaman, ito ay mas mabuti kaysa mamatay." Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Make your move." Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot mula sa puwersa, kaya pinakilos niya ang ilan sa kanyang tunay na enerhiya at pinakalma ito. Pagkatapos, nagpatuloy siyang nakatayo sa pwesto ng hindi gumagalaw. "Dahil gusto mong mamatay, tutuparin ko ang hiling mo." Itinaas ni Hayden ang kanyang kamay at inipon ang lahat ng kanyang true energy sa kanyang palad. Isang nakasisilaw na gintong enerhiya ang natipon sa kanyang kamay, nagniningning na parang araw. Makapangyarihang enerhiya ang naipon sa kanyang palad. Mamatay. Matapos umungol si Hayden, humarap siya kay James at itinulak ang palad niya. Dahil sa lakas, hubog ng katawan ni James, kaya lumipad siya sa malayo. Novel drama. Si James ay malamang na hindi pupunta sa oras na ito. Isang powerhouse sa 8th stair ng Immortal Ascension ang sumalakay ng buong lakas. Imposibleng makayanan ni James, nakakapasok lang sa Welcome Academy, ang pag-atakeng ganyan. Napapikit ang lahat, hindi nila matiis na makita ang malagim na pagkamatay ni James. Nang makita si James na nalilito, sumigaw si Melanie, "James!" Matapos matamba si James daan-daang metro ang layo, bumagsak ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa. Boom! Paglapag ni James, may lumitaw na bitek sa lupa. Hindi napigilan ang pagkabigla, niluwa ni James ang isang malaking subo ng dugo. Sa sandaling iyon, bahagyang na-trauma ang kanyang katawan sa lakas. Gayunpaman, ang mga pinsala ay hindi malubha. Pinunasan niya ang dugo sa labi niya at naglakad papunta kay Hayden. Lahat ng nanonood ay natigilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2283.
Nagulat ang lahat. Si Hayden ay isang senior sa Welcome Academy, ang deputy leader ng United Alliance, at isang powerhouse sa Immortal Ascension's 8th Stair. Buong lakas siyang umatake at ipinatong ang tatlong palad kay James, ngunit nakabangon pa rin si James at naglakad patungo kay Hayden. Anong background ni James? Paano siya napakalakas? Hindi ba sabi-sabi na ang mga disipulong na recruit sa ating akademya sa pagkakataong ito ay mga tira? Narinig kong pinili ng Divinity Sect ang mga makapangyarihan. Kaya, gaano kalakas si James? Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat. Parehong nagulat si Quintina sa eksena. Akala niya ay hindi kakayanin ni James ang tatlong galaw ni Hayden. Gayunpaman, pinatunayan niyang mali siya. Huff, huminga siya ng malalim. Bakla ba ang batang ito? O itinatago ba niya ang kanyang lakas mula pa noong una? Haha, sa malayong bundok, hindi napigilan ni Yon ang pagtawa ng malakas matapos mapanood ang laban. Ipinagmamalaki siya ni James at hindi siya binaygo. Sulit na dalhin siya sa pamilyang Landolph at sa Ancient Clan. Nakangiting tumingin siya kay Jeffrey. Nang mga sandaling iyon ay malungkot ang mukha ni Jeffrey at pumipihit sa galit. Malamig siyang ngumuso, ikinaslas ang manggas, at tumalikod para umalis. Sumigaw si Yon, "Natalo ka, Elder Wahid. Hindi mo pa sinasampal ang sarili mo." Biglang huminto si Jeffrey at muntik ng matamba. Gayunpaman, hindi siya lumingon at umalis. Napatingin ang ibang matatanda kay Yon. "Kuya Yon, napakalihim mo. Nag-recruit ka ng napakalakas na alagad ngunit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito. Palihim mong ni-recruit siya at tumahimik tungkol sa kanya, novel drama. Alam ko naman diba, unfair yon sa ibang matatanda. Sa tingin ko, si James ang dapat pumili ng kanyang guro." Maraming tao ang naiinggit. Makapangyarihan si James. Napaka-impressed na niya pagkatapos pa lang niyang pumasok sa Welcome Academy. Sa loob ng ilang taon, magiging hindi kapanipaniwala siya. Hinaplos ni Yon ang kanyang puting balbas at nakangiting sumagot, "Hindi nagsagawa ng kompetisyon ang punong guro sa main hall. Hindi ko kasalanan." Sa sandaling iyon, sa paanan ng bundok ng base ng United Alliance, dumilim ang mukha ni Hayden. Hindi niya inaasahan na bahagyang nasugatan lang si James matapos niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake. Bukod dito, tila hindi nagtamo ng matinding pinsala si James. Ibig sabihin, madali siyang matatalo ni James kung talagang mag-aaway sila. Lumapit si James kay Hayden at nakangiting sinabi, "Natalo ka, Mr. Hayden." "Ako." Bamuka ang labi ni Hayden ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang dumaan, na hinayla si Yitzchok sa kanya. Mr. Hayden, iligtas mo ako." Napasigaw si Yitzchok sa takot. Casual siyang inihagis ni James sa sahig. Nabali ang paa ni Yitzchok, at wala siyang panahon para gamutin ito, kaya hindi pa rin siya makatayo. "Ibigay mo." Ibinaba ni James ang ulo at tumingin kay Yitzchok. Sa nakakatakot na ekspresyon, sinabi ni Yitzchok, "Pipino ko na sila." "Ano?" Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni James. Itinaas niya ang paa niya at tinapakan ang kabilang paa ni Yitzchok. "Arg!" Sigaw ulit ni Yitzchok. Masiglang pinanood ni Hayden ang eksena. Gusto niyang humakbang pasulong at makialam ngunit wala siyang mahanap na dahilan para gawin iyon dahil natalo na siya. Iniwan ni James si Yitzchok sa lupa, tumingin kay Hayden na nakatayo sa malapit, at sinabing, "Mr. Hayden, ikaw naman ang humingi ng tawad." Natalo si Hayden, kaya wala siyang masabi. Sorry, nahihirapan siyang humingi ng tawad. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2284. Sa pagmamasid ng lahat, si Hayden ay lubos na napahiya matapos humingi ng tawad. Mabilis siyang tumalikod at umalis, hindi na nakikialam kay Yitzchok. Natupad din ang layunin ni James. Naglakad siya papunta kay Melanie at nakangiting sinabi, "Sige. Naayos na ang lahat, tara na." "Nasaktan ka, James." Nag-aalala ang ekspresyon ni Melanie. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "It's no big deal." Lumapit din si Quintina at tinignan si James. Nakita niya siya sa isang bagong liwanag. "Mabuti naman, James. Kaya, itinatago mo ang iyong tunay na lakas, at dito ako nag-aalala tungkol sa iyo."
Maraming tao ang nanonood sa kanila. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, nagkagulo ang mga manonood. Naramdaman ni Quintina na parang may nasabi siyang hindi nararapat at agad na sinabing, dahil ayos ka lang, aalis muna ako. Pagkatapos niyang magsalita ay nagmamadali siyang umalis. Magkakilala sila. Mukhang matagal nang kilala ng ating Diyosa na si Quintina si James. Oo, mukhang close na close sila. Pinag-usapan sila ng maraming tao. Samantala, mabilis na hinayla ni James si Melanie palayo sa bundok ng United Alliance at bumalik sa tinutuluyan ni Melanie. Pagkabalik sa kanyang tinutuluyan, tumingin si Melanie kay James na nakadilat ang mga mata. With a faint smile, she said, "James, hindi ko ine-expect na naging ganito ka-strong sa kalahating taon lang. Nakatiis ka pa ng 3 suntok ni Hayden. Si Hayden ay nasa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Pagkatapos ng laban na ito, magiging bituin ka sa Welcome Academy." Ngumiti ng mahina si James. Inilabas niya ang Energy Enhancement Elixir na nakuha niya kay Yon at iniabot kay Melanie, at sinabing, ito ay isang Energy Enhancement Elixir na ibinigay sa akin ni Sir Yon. Hindi ito kapaki-pakinabang sa akin, kaya maaari mong makuha ito. Ha? Nang marinig na ito ay isang Energy Enhancement Elixir, nagulat si Melanie. Tinanggihan niya ito, na nagsasabing, hindi ko ito matatanggap. Napakahalaga para tanggapin ko, James. Pilit itong isinuot ni James sa mga kamay ni Melanie. Kahit nasa Welcome Academy ka, ito pa rin ang lugar kung saan susupilan ng malakas ang mahina. Kung ayaw mong mabuli, kailangan mong magsanay ng husto at pagbutihin ang iyong lakas. Salamat, James. Same time na ipinahayag ni Melanie ang kanyang pasasalamat. Ngumiti si James at sinabing, balik muna ako. Nakatira ako sa bundok ni Sir Yon, hindi dito. Maaari kang pumunta doon upang hanapin ako kung kailangan mo ako para sa anumang bagay. Ma'am, tumanggaw si Melanie. Hindi na nagtagal si James. Tumayo siya at umalis sa tinutuluyan ni Melanie. Pagkaalis niya, mahigpit na kinuyam ni Melanie ang elixir sa kanyang kamay, at ang kanyang magandang mukha ay may bakas ng kalungkutan. Napakalakas ni James ngayon. Kahit marami pa akong elixir, hindi ko na siya makakasabay. Siya at ako ay nakatakdang maging mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi magtatagal para maging siya ang pinaka-nakasisilaw na tao sa sinaunang realm. At ako, ano ako? Ako ang pinakamagandang babae sa Kain Allen City. Gayunpaman, ang aking kagandahan ay hindi pupunta sa akin saan man sa Welcome Academy. Higit na mas magaling si Quintina kaysa sa akin sa bawat aspeto, bulong ni Melanie sa sarili. Bumalik si James sa bundok ni Yon. Nang makarating siya, nagpakita si Yon. Magalang na tumawag si James, "Sir." Nakangiting sabi ni Yon, "Hindi ko inasahan na ang iyong pisikal na lakas ay bumuti ng husto pagkatapos pumasok sa Pagoda of Flames ng Ancient Clan. Nagawa mo pang kumuha ng 3 hit mula kay Hayden. Sa iyong kasalukuyang pisikal na lakas, ito ay isang piraso ng cake para sa iyo upang makamit ang magagandang resulta sa Grand Tournament." Napangiti si James. "Nga pala, ano ang iyong kasalukuyang cultivation rank?" Tanong ni Yon. Sumagot si James ng totoo, "Nasa ika-2 hagdan lang ako ng Immortal Ascension." "Nasa 2nd stair ka lang ng Immortal Ascension." Novel drama. Nang marinig ito, nakita ni Yon ang pagkadismaya. Pagkatapos, ngumiti siya ng mapait at sinabing, ang ika-2 hagdan ng Immortal Ascension ay itinuturing na isang napakabilis na pagpapabuti. Nalampasan mo pa ang mga kababalaghan. Gayunpaman, nang makita kang kumuha ng 3 hit mula kay Hayden, inaasahan kong naabot mo ang isang mas mataas na ranggo. Nakangiting sabi ni James, may ilang buwan pa bago ang Grand Tournament. Sa ilang buwang ito, tiyak na mararating ko ang ika-5 hagdan ng Immortal Ascension. Puno siya ng kumpiyansa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2285. Nagulat si Yon. Balak ni James na pataasin ang kanyang ranggo sa 5th stair ng Immortal Ascension. Binalak niyang masira ang isang ranggo sa isang buwan. Sino sa mundo ang maglalakas loob na mag-angkin ng ganoong bagay? Hindi naging madali ang pagtaas ng sub-rank. Kahit na ang isang kababalaghan na may sapat na mapagkukunan ay mangangailangan ng higit sa kalahating taon upang isulong ang isang sub-ranggo. Kung walang sapat na mapagkukunan,
Ang pagbagsak sa isang sub-rank ay aabutin ng mga dekada o siglo. Gayunpaman, sinabi ni James na tataas niya ang kanyang ranggo ng isang sub-rank bawat buwan. Hindi alam ni Yon ang sasabihin, kaya nag-thumbs up na lang siya. Nakakabilib ka, James. Ang reputasyon ko ay nakasalalay sa iyo. Kung mananalo ka sa unang pwesto sa paligsahan, ipagmamalaki ako at ang Welcome Academy. Ngumiti ng mahina si James. Dahil nasa kanya ang Celestial Abode, hindi magiging mahirap na sumulong sa 5th stair ng Immortal Ascension sa loob ng 3 buwan. Sumunod, inayos ni Yon na pansamantalang manatili si James sa isang malayang bakuran sa likod ng bundok. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar, at walang sino man sa kanyang mga alagad ang maaaring lumabag. Pagkatapos ng ilang bilin ni Yon ay umalis na siya. Pagkatapos, bumalik si James sa kanyang silid sa looban. Sa isang pag-iisip, pumasok siya sa Celestial Abode. Ang tirahan ay lumiit at naging isang bagay na kasing laki ng butil, nakatago sa lupa. Sa loob ng Celestial Abode, nag-usap sina Henry, the Blythe King, at Delaney sa looban ng City Lord's Mansion. Dahil nagsasanay sila sa loob ng Celestial Abode, hindi sila makakapunta sa labas ng mundo. Kaya, maaari lamang silang magtipon at mag-inuman ng kaunti kapag wala silang magawa. Lumapit si James sa kanila. Tumayo silang tatlo at sabay na bumati, James. Lumapit si James, umupo, at nakangiting sinabi, not bad. Mukhang nagkakasiyahan kayong tatlo. Nakangiting sagot ni Henry, nainas kami sa pagsasanay at umalis sa time chamber para magtipon dito sandali. Tanong ni James, kamusta ang training? Napangiti si Henry at sinabing, sa panahong ito sa time chamber, narating ko na ang Immortal Ascension. Nang marinig ito, binigyan ni James ng thumbs up si Henry. Kahanga-hanga, nasa ikalawang hagdan lang ako ng Immortal Ascension, at nakapasok ka na rin sa Immortal Ascension. Pagbalik mo sa Earth, siguradong mas malakas ka sa akin. Pagkatapos niyang magsalita ay bumaling siya kay Delaney. Si Delaney ay isang henyo at may mas malaking potensyal kaysa kay Henry. Bago makapagsalita si Delaney, sinabi ni Henry, mas makapangyarihan si Delaney ngayon. Ngayon siya ay nasa 5th stair ng Immortal Ascension. Kung maglilinang pa siya ng kaunti, walang alinlangan na papasok siya sa mage rank. Ganyan kalakas. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Si Delaney ay nasa 5th stair ng Immortal Ascension, novel drama. Mabilis na bumuti ang kanyang lakas. Nakangiting sabi ni Delaney, sa napakagandang lugar tulad ng Time Chamber, ang pag-abot sa Immortal Ascension's 5th stair ay itinuturing na hindi sapat. Ano ang tungkol sa iyo, Blythe King? Tumingin si James sa Blythe King. Walang magawang umiling ang Blythe King at sinabing, malayo pa rin ako. Kahit nag-training ako sa Time Chamber, medyo mabagal ang improvement ko. Nasa 3rd layer lang ako ng Herculean. Maganda iyon. Nakangiting sabi ni James, pagbalik ko sa Earth, dapat na mas lumakas din ang 400,000 sundalo. Sila ang magiging trump card natin para mabuhay sa Earth at sirain ang Elder ng Divinity Sect, si Yuvan. Gusto talaga ni James na bumalik sa Earth. Gayunpaman, hindi pa siya sapat na malakas. Ang Divinity Sect ay isa pa ring makapangyarihang puwersa sa sinaunang kaharian. Bilang isang elder sa Divinity Sect, malamang na nalampasan ni Yuvan ang mage rank at naabot na niya ang tribulation rank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2286. Hindi pa rin niya kayang tumayo laban sa isang napakalakas. Gayunpaman, inaabangan niya ang ikalawang probidensya na lilito sa Earth. Ang unang kalamidad ay isang natural na sakuna. Matapos lumitaw ang unang providence, nakuha ni James ang 108 Infinity Steles. Ano kaya ang ikalawang kalamidad at ikalawang providence? Bahagyang inaabangan ni James ang ikalawang kalamidad ngunit nag-aalala rin tungkol dito. Inaasahan din niya na ang ikalawang kalamidad ay hindi mangyayari sa lalong madaling panahon ngunit maghintay hanggang sa siya ay bumalik sa Earth, novel drama. Siya ay magkakaroon ng walang kapantay na lakas sa oras na siya ay bumalik sa Earth at maaaring makipagkompetensya sa mga magsasaka mula sa 3,000 mundo sa ikalawang providence. Sa sandaling iyon, maraming ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Huff, huminga ng malalim si James at inalis ang malikot na iniisip. Nagtanong si Henry, nagpunta ka ba sa Celestial Abode para magtanim?
Tumango si James at sumagot, "Ye." Isang tournament ang nagaganap sa Ancient Realm sa loob ng 3 buwan. Isa itong engranding kaganapan para sa mga batang prodigy. Kung ako ay nasa top 10, maaari akong pumasok sa Dragon's Abyss at mabanyagan ng mga kapangyarihan mula sa Primordial Age. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mapabuti ang aking lakas, kaya hindi ko nais na palampasin ito. Nilinggan niya sina Delaney at Henry, at sinabing, magiging pagkakataon din ito para sa inyong dalawa. Bumalik sa pagsasanay at pagbutihin ang iyong sarili sa susunod na 3 buwan. Ayon sa aking natutunan, ang mga nakarating sa 8th stair ng Immortal Ascension ay tiyak na makakasama sa top 10 nanograms Grand Tournament. Nang marinig ito, excited na sinabi ni Henry, may 3 buwan pa. Sa loob ng time chamber, marami pa tayong oras. Tiyak na mararating ko ang 8th stair ng Immortal Ascension sa panahong ito. Matagal na akong nanatili sa Celestial Abode at matagal na akong gustong lumabas. Ngumiti si Delaney at sinabing, kailangan ko ring magtanim ng husto. Well, enough talking. Bumalik tayo sa time chamber. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni James sa kanila, tumalikod na siya para umalis. Bagamat siya ang may-ari ng Celestial Abode, hindi niya alam ang marami sa mga tungkulin nito. Hindi man lang siya makapasok sa time chamber nang walang tulong ni Sophie. Saktong papaalis na siya sa City Lord's Mansion, nagpakita si Sophie. Gaya ng dati, nakasuot siya ng walang batik na puting damit. Flawless at maganda ang mukha niya. Binati niya ito, nandito ka na. Tumango si James at sinabing, Ma'am. Dumating ako upang magtanim sa Celestial Abode sa loob ng ilang buwan. Dalhin mo ako sa time chamber. Sige. Alis na tayo. Dinala ni Sophie si James sa time chamber. Pagkarating sa looban kung saan matatagpuan ang kamara ng oras, nakita ni James ang hindi mabilang na mga sundalo na seryosong naglilinang. Iniulat ni Sophie, sa panahong ito, ang 400,000 sundalo ay naglilinang sa time chamber sa ilang mga batch. Kung hindi dahil sa napakaliit ng time chamber at hindi kayang tumanggap ng napakaraming tao, ang lakas ng mga sundalong ito ay lalong bumuti noon pa man. Hindi rin nagmamadali si James. Walang nagmamadali, maaari tayong maglaan ng oras. Sa sapat na panahon, sigurado akong ang mga sundalong ito ay tiyak na magiging haligi ng daigdig. Ituloy mo ang iyong paglilinang. Hindi ako mananatili para istorbohin ka. Hindi nagtagal si Sophie at tumalikod na para umalis. Pumasok si James sa time chamber. Ang 100 o higit pang mga sundalo sa loob ng kamara ng oras ay tumigil sa kanilang pagtatanim at binati si James. Binati naman sila ni James. Magpatuloy sa iyong paglilinang. Nakahanap siya ng bakanteng sulok para maupo at inilabas ang Ancient Blood na ibinigay sa kanya ni Farley, ang pinuno ng Ancient Clan. Sinabi ni Farley na ang dugo ay sapat na para sa kanya upang mapabuti ang ilang mga sub-rango. Binuksan ni James ang bote at naramdaman ang purong enerhiya na nagmumula sa loob nito. Hindi niya ito inubos. Sa halip, gusto niyang makuha at pinuhin ang enerhiya sa loob ng blood essence. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon, at isang patak ng dugo ang lumutang sa kanyang harapan. Pagkatapos, nagkaroon ng malakas na enerhiya mula sa patak ng dugo. Hinigop ni James ang enerhiya at ginawa itong true energy ng kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2287. Ang sinaunang dugo ay ginawa ng isa sa mga ninuno ng Ancient Clan mula sa Primordial Age. Ginamit niya ang lahat ng kanyang true energy at sariwang dugo upang pinuhin ang sinaunang dugo. Tulad ng inaasahan mula sa isang pambihirang gamot na pampalakas, isang patak lang ay nagpapataas ng true energy ni James ng mabilis. Si James ay kasalukuyang nasa pangalawang hagdan ng Immortal Ascension at kakailanganin ng maraming true energy upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang pagsipsip ng Empyrean Spiritual Energy upang linangin ay tatagal ng 10 taon o mas matagal pa ang isang karaniwang tao. Gayunpaman, kakailanganin lamang ni James ng 1 buwan sa tulong ng sinaunang dugo. Nagsimulang mag-focus si James sa paglilinang sa loob ng time chamber. Ang kanyang true energy ay tumaas araw-araw. Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata. Naabot na ni James ang tuktok ng 2nd hagdan ng Immortal Ascension at malapit nang makapasok sa 3rd hagdan. Gayunpaman,
Alam niyang kaya pa niyang i-condense ang true essence niya. Kaya, sinimulan niyang i-condense ang kanyang cultivation rank at true essence. Dahil marami siyang oras, tuloy-tuloy niyang kino-condense ang mga ito. Pina-condense niya ang kanyang cultivation rank mula sa tuktok ng Immortal Ascension second stair pabalik sa middle phase. Pagkatapos, nagtanim siya hanggang sa muli niyang marating ang rurok. Inulit niya ang proseso ng ilang dosenang beses. Inabot siya ng mahigit 1 taon. Ito lamang ang oras na lumipas sa Celestial Abode's time chamber. Sa labas ng mundo, ilang araw lang ang lumipas. Pagkatapos niyang hindi na ma-condense ang true energy niya, pinili ni James na gumawa ng breakthrough. Ang kanyang katawan at true essence ay dumaan sa isa pang ebolusyon. Pagkatapos ng tagumpay na ito, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa huling yugto ng ika-7 hagdan ng Immortal Ascension. Kapag naabot na ng kanyang cultivation rank ang ika-4 na hagdan ng Immortal Ascension, ang kanyang pisikal na lakas ay aabot sa 8th stair ng Immortal Ascension. Pagkatapos, madali siyang umasa sa kanyang walang kapantay na pisikal na lakas upang manalo sa unang pwesto sa paligsahan. Matapos magtanim ng napakatagal, isang patak lang ng sinaunang dugo ang ginamit niya. Marami pa siyang sinaunang dugo. Nagpatuloy si James sa practice. Ang mga araw ng paglilinang ay medyo mapurol. Gayunpaman, gustong-gusto ni James na makakuha ng malaking lakas dahil iniisip niya. Naghihintay sa kanya ang kanyang asawa at anak na babae sa Earth. Nagsumikap siya upang linangin at pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Noon lamang siya makakabalik sa Earth at talunin ang elder ng Divinity Sect, si Yuvon. Sa isang kisap mata, si James ay nilinang sa Celestial Abode's time chamber sa loob ng 1 pang taon. Sa kabuuan, nagpractice siya sa time chamber sa loob ng 2 taon. Naabot na niya ang ika-4 na hagdan ng Immortal Ascension, at ang kanyang pisikal na lakas ay nasa 8th stair na ng Immortal Ascension. Sa ganoong lakas, kahit na ang isang kalaban sa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension ay maaaring hindi siya masaktan. Marami pang oras ang natitira. Noong una ay binalak ni James na lumabas para tingnan, ngunit alam niyang iba ang lipas ng oras sa time chamber. Siya ay nagkaroon ng higit sa sapat na oras. Bukod dito, marami pa siyang sinaunang dugo, novel drama. Sa huli, nagpa siyang ipagpatuloy ang paglilinang. Hindi nagtagal, narating niya ang ika-5 hagdan ng Immortal Ascension. Ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa gitnang yugto ng ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Sa panahong ito, sumulong siya mula sa ika-2 hagdan ng Immortal Ascension tungo sa 5th stair ng Immortal Ascension. Bagamat hindi siya nakatutok sa kanyang pisikal na pagsasanay, ang kanyang pisikal na lakas ay umunlad din ng 1 ranggo. 3 taon nang naglilinang si James sa time chamber, ngunit 12-12 araw lang ang lumipas sa labas. Naubos na niya ang sinaunang dugo at nagpa siya na huminto sa paglilinang. Umalis siya sa time chamber at bumalik sa Celestial Abode City Lord's Mansion. Pagdating niya sa City Lord's Mansion, isang maliit na ibon ang lumipad at dumapo sa kanyang balikat, huni sa kanya. Little Gorger. Hinaplos ni James ang maliit na ibon at ngumiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2288. Pagkaraan ng napakatagal na panahon, hindi pa lumalaki ang Gorger. Eksaktong hitsura nito noong napisa. Lumapit si Sophie at nakangiting sabi, "Huwag mong maliitin, James. Kahit na mukhang cute, ang lakas nito ay hindi mas mababa kaysa sa iyo kapag nag-transform ito." Gulat na tanong ni James, "Ganun ba kalakas?" "Oo naman." Sabi ni Sophie, "Maraming espiritual na bunga sa Celestial Abode. Sa panahong ito, ang Gorger ay kumakain ng mga espiritual na prutas, at dahil ang hinalinhan nito ay napakalakas, ang Gorger ay may malaking potensyal. Ang lakas nito ay mabilis na bubuti." "Mabuti." Hinimas-himas ni James ang Gorger at nakangiting sinabi, "Magtanim ng husto. Pagbalik ko sa Earth, sabay nating sisirain ang elder ng Divinity Sect." Huni ng Gorger bilang tugon kay James. "Ms. Sophie, hindi na ako mananatili sa Celestial Abode. Aalis ako at titingin sa labas." Mahigit 10 araw nang nagbubulay-biyalay si James sa pag-iisa. Kaya naman, hindi siya sigurado sa nangyayari sa labas. Hindi siya pwedeng mawala ng matagal. Pagkatapos niyang magpaalam kay Sophie ay umalis na siya. Nang muli siyang lumitaw, bumalik siya sa kanyang silid.
Ang celestial abode ay lumaki at naging isang singsing, na dumudulas pabalik sa daliri ni James. Naglakad si James patungo sa pintuan, binuksan ito, at lumabas ng silid. Umaga noon sa labas, ang araw ay sumikat sa kanya, na nagpainit sa kanya at nakaka-relax. Nag-aalala si James na may darating na naghahanap sa kanya, kaya bumalik siya sa labas upang tingnan. Matapos maglakad-lakad, wala siyang nakitang tao sa paligid ng bakuran. Maging si Yon ay hindi na matagpuan. Nakahinga siya ng maluwag nang walang makitang tao sa paligid. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at bumalik sa celestial abode. Nais niyang magnilay sa pag-iisa. Nang pumunta siya sa Ancient Clan, nakakuha siya ng maraming sword techniques. Gusto niyang intindihin ang mga ito at pagsamahin ang mga ito para makabuo ng isang galaw. Itinuro sa kanya ni Sophie na ang isang powerhouse ng Primordial Age ay pagsasama-samahin ang lahat ng kanyang mga diskarte sa espada sa isang galaw. Ang mas maraming mga diskarte sa espada na maaari niyang pagsamahin, mas malakas ang paggalaw na iyon. Pagkatapos bumalik sa Celestial Abode, tinulungan siya ni Sophie na bumalik sa Time Chamber. Maraming natutunan si James ng mga diskarte sa espada. Bagamat mahirap para sa kanya na intindihin ang lahat ng mga diskarte sa espada na nakuha niya mula sa mga banal na espada ng Ancient Clan, matututunan niya ang mga ito sa kalaunan. Bukod dito, nagkaroon siya ng tulong ng isang napakalakas na tao, si Sophie. Hiniling niya kay Sophie na bigyan siya ng ilang mga payo. Sa tulong ni Sophie, nagsimulang matuto si James ng mga diskarte sa espada. Siya ay gumugol ng isa pang 10 taon sa paglinang ng mga diskarte sa espada. Matapos manatili sa Time Chamber sa loob ng 10 taon, natutunan niya ang lahat ng mga diskarte sa espada sa kanyang isipan. Ang susunod na hakbang ay upang pagsamahin ang mga diskarte sa espada sa isang galaw. Ang hakbang na ito ay mas mahirap, novel drama. Nagsimulang mag-focus si James sa proseso. Paminsan-minsan, ibubugan niya ang kanyang espada. Minsan, nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa upang magtanim. Unti-unti, naging mas mabilis ang kanyang execution ng sword technique. Ang kanyang mga galaw ay naging mas malaki at kakaiba. Lumipas ang isa pang 10 taon sa isang kisap mata. 20 taon na ang lumipas mula nang mapunta si James sa Time Chamber. Isang araw sa labas ay 3 buwan sa Time Chamber. 20 taon na ang lumipas sa Time Chamber, nakatumbas ng 2 buwan sa labas. Idagdag pa ang nakalipas na 10 araw na nasa Time Chamber siya dati, halos araw na ng Grand Tournament ng Ancient Realm. Pagkaraan ng 20 taon ng maingat na paglilinang, bagaman hindi pa ganap na isinama ni James ang lahat ng mga diskarte sa espada sa isang galaw, ang kanyang kasalukuyang pagka-sword ay halos malapit na sa pagiging perpekto. Malapit na ang oras, James. Boses ni Sophie. Huminto si James sa paglilinang, tumayo, at sinabing, "Ma'am. Since that's the case, lalabas muna ako." Umalis si James sa Celestial Abode. Bumalik ulit siya sa kwarto niya. Ang Celestial Abode ay nagbalik sa isang singsing. Isinuot iyon ni James at lumabas ng kwarto. Paglabas niya sa kanyang tinutuluyan, nakita niya si Yon na nakaupo sa isang upuang bato sa bakuran. Gulat na lumapit si James at nagtanong, "Kailan ka dumating, sir?" Tumingin si Yon kay James at sinabing, "Ilang araw na akong nandito." Nang marinig ito, nagulat si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2289. Ilang araw nang naghihintay si Yon. Pagpasok sa kwarto ay napansin niya sigurong nawawala si James at lumabas ng kwarto. Tumayo si James sa kinatatayuan, hindi alam ang sasabihin. Gayunpaman, hindi nagtanong si Yon. Pumasok nga siya sa kwarto ni James para hanapin siya. Matapos hanapin ang bakuran at ang silid, wala nang makita si James. Bagamat hindi alam ni Yon kung saan nagpunta si James at kung paano siya biglang sumulpot, hindi niya hinarap si James. Naiintindihan niya na lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Hindi nakapagtataka na si James ay may sariling sikreto. Dinala ng ilan sa mga elder ng akademya ang kanilang mga disipulo sa Divinity Sect para lumahok sa Grand Tournament. Tara na. Tumayo si Yon. Marami sa mga elder ng Welcome Academy ang nakaalis na kasama ang kanilang mga alagad. Gayunpaman, nahuli ang dalawa dahil hinihintay ni Yon si James. Okay,
Mahinang sabi ni James. Nagpatawag si Yon ng mahiwagang kagamitan sa paglipad at sumakay sa isa sa mga ito. Tumalon din si James sa isang mahiwagang kagamitan sa paglipad. Ang Grand Tournament ay gaganapin at organisahin ng Divinity Sect, novel drama. Sinundan ni James si Yon sa Divinity Sect. Ang kanilang paglalakbay sa Divinity Sect ay talagang mahaba. Gayunpaman, tumagal lamang ng 3 araw bago sila makarating sa paligid ng Divinity Sect gamit ang flying magic tool ni Yon. Nakarating sila sa Divine City. Ang lungsod ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Divinity Sect at isa sa pinakamaunlad na lungsod sa sinaunang realm. Mayroong humigit kumulang 300 milyong permanenteng residente sa lungsod. Pumunta sila sa isang malaking inn sa lungsod na nabuk ng Welcome Academy. Pagdating sa inn, si James ay inatasan ng isang hiwalay na silid. Samantala, pumunta si Yon upang makipagkita sa punong guro. Hindi naman nagtanong si James. Wala siyang kailangang gawin at kailangan lang niyang maghintay sa mga tagubilin ng Welcome Academy. Pinangunahan ng punong guro ng Welcome Academy ang mga disipulo palabas ng lungsod pagkaraan ng 3 araw. May isang bulubundukin sa labas ng lungsod. Ang bundok ay tinawag na Mount Divinity, na siyang base ng Divinity Sect. Mula sa malayo, mayroong hindi mabilang na matataas na bundok. Sa tuktok ng bundok, maraming makalumang gusali ang napapaligiran ng puting ambon, na ginagawa itong parang isang paraiso sa Earth. Yan ba ang base ng Divinity Sect? Tumingin si James sa mga bundok sa malayo, at bahagyang nag-alala ang kanyang puso. May mga hinaing siya sa elder ng Divinity Sect, si Yuvon. Magiging isang kalamidad kung si Yuvon, na nakapunta na sa Earth, ay bumalik sa Divinity Sect. Ito ay dapat na maayos. Si Yuvon ay isang elder na may malaking lakas. Mahirap para sa kanya na dumaan sa selyo, at kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga para makabalik. Kaya, malamang na hindi siya babalik ng ganoon kadali. Walang sino man sa Divinity Sect ang makakakilala sa akin kung hindi siya babalik. Inaaliw ni James ang sarili sa kanyang puso. James, isang magandang boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at tinignan kung sino iyon. Lumapit sa kanya si Quintina na nakasuot ng asol na damit. Tumanggaw si James at sinabing, "Ma'am, anong meron?" Tinanong ni Quintina, "Kumusta ang iyong pagmumuni-muni sa pag-iisa?" Nang marinig ito, mahinang ngumiti si James at sinabing, "Hindi dapat mahirap para sa akin na makapasok sa top 10 nanograms Grand Tournament na ito." Ganun ba? Napatingin si Quintina kay James. Ayon sa impormasyong nakuha niya, maraming mahuhusay na tao ang lumahok sa Grand Tournament. Kahit na siya ay nag-aalala na hindi makapasok sa nangungunang 10, gayunpaman si James ay puno ng kumpiyansa. Gayunpaman, gamaan ang loob niya matapos maalala kung paano nakatiis si James ng 3 hit mula kay Hayden. Naisip niya, baka makapasok talaga siya sa top 10. Hindi sumagot si James sa tanong ni Quintina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2270. Tiwala si James sa kanyang lakas. Patuloy ang pagsulong ng kanilang partido. Hindi nagtagal, nasa Mount Divinity na sila. Sa paanan ng bundok, mayroong isang tapyas na bato na may taas na 100 metro. Matangkad na salita ang nakaukit sa stone tablet Divinity Sect. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng gate ng Divinity Sect sa sandaling iyon. Siguradong mayabang ang Divinity Sect. Napakaraming tao ang ginagawa nilang naghihintay sa labas ng kanilang tarangkahan sa bundok. Si Jeffrey mula sa Welcome Academy ay hindi nasisiyahang tumingin. Sumang-ayon sa kanya ang ibang matatanda. "Tama, nakarating na kami, ngunit walang sino man ang sumalubong sa amin." Ang Divinity Sect ay tiyak na naging mas dominante nitong mga nakaraang taon. Sinabi ng punong guro ng Welcome Academy, "Huwag maiinip. Maghintay na lang tayo saglit." Inilibot ni James ang paligid. Mayroong hindi bababa sa 30,000 katao ang nagtipon sa lugar. Halos lahat sila ay matatanda kasama ang kanilang mga alagad, novel drama. Bigla niyang naalala na hindi pala niya pinalabas sina Henry at Delaney. Inilibot niya ang paningin sa paligid at naglakad patungo sa isang mapanglo na lugar. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa isang malaking puno na malayo sa tarangkahan ng bundok ng Divinity Sect. Tumingin siya sa Celestial Abode at nakita si Henry at naghihintay si Delaney sa City Lord's Mansion. Kumonekta siya sa kanila ng telepathically.
Henry, Delaney, nakarating na ako sa Divinity Sect. Ready na ba kayong dalawa? Ilalabas ko na agad. Sabay na sagot ng dalawa. Kaagad pagkatapos, pinalaya sila ni James mula sa Celestial Abode. Matapos lumabas ang dalawang pagsabog ng ilaw, humarap ang dalawa kay James. Tumingin si James sa kanila at nagtanong, "Kumusta kayong dalawa? Ano ang iyong cultivation ranks?" Matagumpay na ngumiti si Henry at sinabing, "Dapat mong malaman na napakahirap kong nilinang sa Celestial Abode. Halos 20 taon na yata ako sa Time Chamber. Ako ay nasa ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension." Nang marinig ito, binigyan ni James ng thumbs up si Henry. Ang Celestial Abode's Time Chamber ay isang napakapambihirang pag-iral. Kailangang tumagal si Henry ng 100 taon upang maabot ang ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension kung siya ay maglilinang ng normal. Lumingon si James kay Delaney at tinanong, "Ano naman sa iyo, Delaney?" Nakasuot ng puting damit si Delaney, at ang mahaba niyang buhok ay lumilipad sa likod niya. Siya ay may katangi tanging katangian at magandang figure. With a faint smile on her pretty face, she said, "Hindi rin ako naging idol. Sa tulong ni Sophie, naabot ko ang mage rank at mayroon na akong sariling Yogacara. Gayunpaman, ang aking Yogacara ay napaka-ordinaryo. Sinabi ni Sophie na maaari ko itong pinuhin muli kung makakatagpo ako ng mas malakas na Yogacara sa hinaharap." Gulat na tanong ni James, "Ano? Naabot mo na ang mage rank?" "Oo." Pilyong ngumiti si Delaney. Nag-thumbs up si James at pinuri, "Amazing. Nakakamangha ka talaga. Sigurado akong magniningning kayong dalawa sa Grand Tournament ng Ancient Realm." Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni James sa kanilang dalawa, tumalikod na siya para umalis. Bumalik siya sa lugar kung saan naroon ang mga matatanda ng Welcome Academy. Parami ng parami ang mga tao na nagpakita sa Divinity Sect. Gayunpaman, sarado pa rin ang gate ng bundok ng Divinity Sect, at walang dumating para tanggapin ang mga bisita. Pagbalik ni James, tinanong ni Yon, "Saan ka nagpunta?" Nakangiting sabi ni James, "First time ko sa Divinity Sect, kaya tumingin-tingin ako sa paligid." "Ma'am." Tumanggaw si Yon at hindi na nagtanong pa. Matagal na naghintay ang grupo sa labas ng gate ng bundok ng Divinity Sect. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nagbukas ang proteksyong pormasayon ng Divinity Sect. Nagbago ang tanawin sa harap nila, at lumitaw ang isang hagdanan na may haba na 10,000 metro. Ang mga ganap na armadong disipulo mula sa Divinity Sect ay nakatayo sa magkabilang gilid ng hagdan. Mula sa taas ng hagdan, biglang lumitaw ang isang gintong liwanag. Ang ginintong liwanag ay natipon at nabuo ang isang silweta. Ito ang pinuno ng Divinity Sect, ang Divine Holy Emperor. "Kasama kong bisita, ikinalulungkot ko na pinaghintay kita." Ang banal na emperador ay nakatayo sa itaas ng hagdan. Tumingin siya sa mga magsasaka na nagmula sa buong sinaunang kaharian. Narinig ang boses niya, "Welcome sa Divinity Sect. Paumanhin kung nakagawa kami ng anumang abala."